Sabi, iba yung feeling niya kapag ka nandito ka na. Color blue pala yung paborito niyang color. So, yung mga nakikita niyo, gold daw yan. As you can see, ang tahimik. Ganun din ang mga tinda dito sa bandang likod. Bali, ayan sa gitna si Amir Timur. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon, ito ang ating first full day dito sa Samarkand. And pupuntahan natin ang mga tourist spots here or yung mga historical sites. Kaya ngayon, samahan nyo ko. And magpunta na tayo sa pick-up point natin sa Yandex. Dahil, sabi ko naman sa inyo sa previous vlog, is yung mga pick-up point dito sa location natin is mga nasa likod o nasa kabilang kalye, ganyan. Kasi isang walking street to, hindi pwede sasakyan. Let's go! So 7 minutes ang ating iintayin. And ang babayaran natin is 9,000 some. Puntahan natin ngayon is yung mismo Registan Square at napakadami pa, and I'm planning na ipakita sa inyo yung ganitong medyo maaraw pa doon, tapos yung mamayang gabi kasi iba yung vibe niya. And let's go! Mahaba-haba itong vlog na to for sure. From mismong square na pupuntahan natin, may pupuntahan din tayo ng mga pinaglibingan ni ganito, ni ganyan. And I'm sure sa mga history junkie viewers natin, matutuwa kayo dito. Nasabi ko sa inyo, and sinabi ko na ito nung nakaraang vlog, na ganyan po ang mga dadaanan nyo dito. Tapos, kung budget hotel kayo, parang sa mga ganito siya, parang bahay. Tapos papasok kayo, magdo-doorbell, ganyan. If ever kung hindi nyo napanood yung unang part sa Kazakhstan, sa Yandex Go po, yung GCash hindi gumagana dun sa Kazakhstan. Pero dito, sa Uzbekistan, gumagana ang GCash payment. Okay, we're here sa Registan Square. Yan o. Sabi, iba yung feeling niya kapag ka nandito ka na. Ngayon lang ako nakakita ng ganito engranding mismong complex. I mean, this is the second one. Pero yung first one is sa Taj Mahal. So, second to. Ganda. Pero ito kasi ang daming buildings. So, let's go there sa mismong Kaka or sa ticketing office. Bumili tayo ng tickets going in. And also, mag-avail tayo ng tour guide, guys. Para malaman din natin yung mga additional fun facts about this place. Though, alam ko naman yung ibang ibig sabihin. And share ko lang, yung Registan Square po, ang ibig sabihin po nito ay Sandy Place. And yung mga ibang facts sasabihin ko sa inyo later. Iba dito yung meaning. Kasa naman pala dito sa Uzbekistan. Iyo pa lang natin pero nakikita na natin yung mga iba't ibang unique patterns. Oh, alang turista gaano. May nasa loob pero yung mga parang nakapila pat alam. Area na to guys. Ito, kinoconsider to ng heart of ancient Samarkand. Dahil sa punong-puno ng istorya ng mismong lugar na to. And mamaya papakita ko sa inyo yung mga iba't ibang madrasas dito sa complex. Ito oh. Yan. How much? Bili na tayo ng ticket natin at ang halaga nito is 65,000 some. Tapos after natin i-scan to at pumasok here, doon po yung tour guide booth para mag-avail tayo ng assistance. Ha, thank you. Ngayon guys, tayo ay nag-avail ng tour. So, ang bayad ay 300,000 some. And 300. Yeah. It's official price. So, iikutin natin yung mismong area. Let's go. Okay guys, so ngayon nakapag-explain na si Kuya, tour guide. And itong area na to, tulad doon nalabasa din natin online, ito po ay isang bazaar. Then, ito yung pinakaunang madrasa, right? Madrasa na kung saan university to before. And, ang nagpagawa nito guys is ang mismong grandson ni Amir Timur na kung saan pinapakita ko sa inyo dun sa Tashkent. At ang pangalan niya ay Ulugbek. Kaya ito, Ulugbek Madrasa. And of course, ano siya, astronomer siya. And kung titignan nyo ng detalyado, yung mismo mga patterns, yung mismo mga architecture, napakaganda talaga. At merong mga flowers, merong mga star, and merong mga iba't ibang color na parang color blue lang halos yung mga shades. Tapos ito, tignan nyo, merong dalawang pintuan. Usually, isa lang yung pintuan. Pag isa yung pinto, ibig sabihin ng mosque. Pagka dalawa naman, ibig sabihin is school. And kaya daw siya naging dalawa, kasi dito sa side na to, teacher, tas dito student. So magkaibang pintuan. Tulad lang din doon sa mismong pinuntahan natin sa India. Are you here? Before Asia. Before Asia? I've been to different countries. Masalubungan, no? Ito itsura ng Ulugbek Madrasa. Ito yung loob. Tindahan din pala. Wow! And here inside of our madrasa. Wow! Dito sa side na to, oh, merong mga maliliit na pinto dyan. Meron din dito sa side na to. At meron din sa kabilang side na kung saan ito yung mga classrooms nila. And dito naman sa side na to guys, nakikita nyo, open lecture halls yan. Tas dun din, tas dun. And karamihan kasi sa mga estudyante ay mga Muslim. At ito, nag-build sila dyan ng mosque sa gitna mismo. Para syempre nga naman kapag kakailangan nila mag-worship, ay na agad yung mosque. Ito yung loob guys. Hello. Nice. I was thinking, We have second floor. Second floor.
papasok na tayo ngayon sa mosque. Let's go. Yung mosque nila noon, but now, museum na siya. Tapos, ito, makikita nyo sa bungat agad, meron ditong Quran. At yung Quran na to, bagong-bago lang yan. And kung titignan nyo dito, parang ang taon niya is 2020 siya ginawa. At ang gumawa niyan ay yung calligrapher nila na nandito. At ito po, yung area na yan, nakatapat to sa Mecca, which is a Qibla is the black square. Yeah, this one. Are we allowed to enter in that place or no? Like, for example, you want to visit Mecca? Is it okay? Oh, so visitors are okay. We all pray to the direction to the Mecca. Yeah. Because it is black. Yeah, black square. Yeah. Because I want to visit that place. Is it okay? Yeah. Yeah. Because I've been visiting different mosques. In Saudi Arabia, it's not here. Oh yeah, it's Saudi. Yeah. I know. And guys, so tignan niya. Ang pangsulat pala nila, sugarcane yung ink. So, meron silang ginagawa para yun yung ipangsulat sa Quran, right? Yeah. Okay, so alam nyo, si Kuya, tinuro sa atin siya. Ito si Alisher Navoy. Alisher Navoy, right? Ayun, si Alisher Navoy, yun yung palang pronunciation niya. And also, nakita ko siya noon pa lang sa Tashkent. And meron pong isang station sa Tashkent na kung saan napakaganda ng loob. Ilalagay ko dito yung screenshot. Ayan, if ever, pag nag-Tashkent kayo, puntahan niyo yun. Siya yun. At nag-aral din siya dito sa Ulugbek madrasa na to. Diba? Galing. Full of facts. Ito guys, si Ulugbek na kung saan ipinangalan itong mismo madrasa na to. And alam nyo ba, kaya pala siya namatay because of his son. Kumbaga utos yun. And dahil bawal pala sa kanila yung parang fortune teller and parang pinaniniwalaan ng lahat ng fortune teller si Ulugbek. Kasi nga diba, napakahilig niya sa mga ganitong klaseng stuff. So guys, in-explain sa atin ni Kuya Tour Guide, dito pala sa Samarkand, merong identification, ma-identify nyo rather, kung kasal na yung babae o hindi. Kapag ka pala single yung babae dito, natural yung mismong kilay. Tapos kapag kasal na, is merong parang tato. Ay parang itim na itim ganun. So, yun pala yung mismong sinasabi dito sa Samarkand. Kapag kunyari, magmi-meet kayo ng babae, ma-identify nyo agad kung single or married dahil dito sa kilay. Tignan niya, meron ditong sundial, guys. So, ayan yung, tinuruan niya ako ng kung paano tumingin ito, pero alam ko din naman. So, ito, 2:30 ngayon. And actually, 2:31 na nga. So, ayan po. Ito siya. And sa harapan niya, ito naman yung mismo water drainage nila. So, kapag umuulan dito, pumupunta dyan yung tubig. Okay, we're here na sa next madrasa, which is ang Sherdor, ang mismong spelling, pero Shevdo yung mismong name niya. So Shev, ibig sabihin daw nun ay tiger, yung Do, ibig sabihin daw nun have. So have a tiger. Ganda dito guys, oh. And alam nyo ba, share ko lang sa inyo, di ba kanina sinabi ko sa inyo, nung wala pa tayong tour guide na puro color blue, yung sinasabi ko sa inyong tao na sa Emir Timur na pinakikita ko sa inyo sa mga previous vlogs, color blue pala yung paborito niyang color. Kaya pala puro blue dito. Kasi papakita ko sa inyo, itong mga green na to, nagsisimbolize naman siya ng Islam. Tignan nyo guys, di ba ito yung sinasabi ko sa inyong pintuan. Kaya pala siya maliit. Kasi, kaya ginawa yon dahil meron dito sa taas na words ni Prophet Muhammad. So, ang gagawin nila ganito. Papasok silang ganyan. Ang mangyayari, gaganon sila. Siyempre, bago makapasok para hindi maguntog. So, sign of respect yun. Pag ganon. Diba tinuro ko sa inyo kanina yung sa kilay para single o married? Kapag ka naman ganito, wait. Ayan, kapag ka kunyari nakasara yung mukha, ayan, papakita ko sa inyo. Diba ganyan? May mga ganyan po kasing Muslim people. So, ito palang indication nila. Kapag ka nakaganito, ibig sabihin nito ay married. Tapos kapag ka nakahiwalay siya, hindi magkadugtong na ganyan, ibig sabihin ng single. Ang dami nilang ganong pagganapan na nakakatuwa. Ito, in real life, ito siya. Ganyan. Okay, additional fun fact, natuwa lang ako kasi sinabi sa atin ng tour guide natin na ito, yung gumawa nitong mismong area na to. Sabi niya, estimation niya is 100,000 people daw yung gumawa. At ang sabi niya, is itong mismong butcher, yung parang nag-ano ng meat, ganyan. Pinakain niya all for free lahat ng gumawa nito. But may condition siya. Kapag ka namatay siya, dito siya ibuburol at ito yung kanyang tomb. Ayan o. Tignan niyo naman, siya ang kaisa-isang nandito sa mismong area na to, na open area. For example, it's your home. For example, if come man, he will knock like this. If come woman, she will like this. Sound nice. Different. Yeah. By sound you can recognize. Man or woman. Like this. Man,
Metal and wood. Yeah. Now, andito na tayo ngayon sa pangatlong madrasa, which is ang Tilla Kori. So, ibig sabihin nun ay Golden Walk. And dito, meron ditong mosque. So, sabi ni Kuya, puntahan daw natin. Actually, nahihiya nga ako eh. Pero ngayon, let's go. Puro gold, no? Yung loob, kaya gano'n ang name niya. Ito guys, yung makikita niya sa loob. So, yung mga nakikita nyo, gold daw yan. And sa taas nito, taas natin. Yan, no? Ito po ay flat. Wait, asan ba? Ito. Ay, saan mo yung kamay ko? Ito, flat yan. Pero yung illusion niya parang hanggang doon sa dulo. Tapos, dito naman sa side na to, makikita nyo. Ito naman, kasi nirenovate to. Pero itong part na to, yan ang nag-iisang original dito. Nirenovate na kasi siya ng Russian noong 1970s. Ito guys, yun yung sinasabi ko sa inyong flat. So, illusion lang yun na parang merong pabilog na ganun, pero flat talaga siya. And itong picture na to, 1960s to. And sinabi ko sa inyo 1970s, diba? Kasi yun yung natapos, tapos 1960s, ginagawa na siya. Tignan nyo guys, ito yung paper dun sa Quran. How much usually does it cost per piece? I don't know. Diba? Meron din palang ibang color. So, your other... I mean, there are Qurans that is color violet and pink? Yeah, they painted this one. But original... This one. Okay. Guys, nakikita niyo ba yung mga yan? Tignan nyo, napakamahal niyang tignan, no? Kaya daw napaka-expensive ng wedding dito, sabi ni Kuya Tour Guide natin. Itong mga nasa itaas, pambabaeng damit yan. Tapos itong mga nasa ibaba, ang lalaking damit. Di ba ang mahal tignan? Ang mahal ng itsura. Talagang tahi-tahi siya, oh. Tapos ito naman yung pambabae. Mga ginto-ginto. Pero tere lang siya. Kapal. Okay, so tapos na ang ating tour. Napuntahan natin 3 madrasas. Naipakita ko naman sa inyo ng maayos at na-tour ko kayo dun sa mismong loob. Ngayon, gusto kong i-share sa inyo na aside from dun sa mga sinabi ni Kuya, is itong mismong area na to ay naging place siya for royal proclamations noong unang panahon. Tapos kung ano-ano pa mga kautusan, ganyan. And also, UNESCO World Heritage po itong mismong lugar na to. At pag nagpunta kayo dito, napakaganda talaga. The last time na na-experience ko o nagramdaman kayo ganitong feeling na nagpunta ako ng Taj Mahal, ganun guys, iba yung feeling, nakaka-goosebumps. Ngayon, tara na. And gusto ko lang i-share sa inyo na sabi ng tour guide natin na dito po ngayon sa Uzbekistan ay off-season, okay? Kaya hindi ganoon karami tao, yan lang yung nakikita nyo. May mga space pa dito, ganun. And ay dahil dito po sa mismong lugar na to, mas priority ng mga tao magpunta kapag ka-summer. Pagka-summer crowded daw dyan. So I'm back again, and kaya nga pala, andito na ngayon tayo sa ating hotel. Hindi ko na pinakita yung part na pagpunta dito, pero nag-Yandex pa ako going here. So 9,000 som yung binayad ko, di ba? Napakamura. And also, tara na po, magpunta na tayo dun sa ating second stop, which is ang Bibi Kanim Mosque. And napakalapit lang niya dito sa hotel natin. Kaya I'm so excited and I'm so happy kasi lalakarin lang natin to. Mga pala itsura ng labas ng hotel natin. Yan. Tapos tignan nyo, 400 meters lang yung layo. Ang lapit lang, super. Yung paligid ng hotel natin, no? Napaka ganda, napaka open area, and also napakadami mga shops dyan sa paligid. Meron pang mga kainan doon. Ayan. Alam nyo, aside from doon sa local restaurants nila na nag-o-offer ng mga unique dishes, gusto ko din itry yung local fast food nila. Kasi guys, syempre parang para ma-immerse natin yung self natin sa kung ano nga ba yung mga binebenta nila sa local fast food na counterpart ng Jollibee, ganun. And I'm sure naman burger, chicken, ganyan. Pero at least, matitikman natin, di ba? Minsan lang tayo mag-Uzbekistan. Saka ang mahal-mahal pumunta dito. Tiga mo, oh. Napakalapit lang. Super lapit lang. Hindi man lang ako napagod. Super lapit yan sa hotel natin. And again, ang pangalan po nitong pinupuntahan natin ay Bibi Kanim Mosque. I don't know kung yung ang tamang pronunciation ko doon. Kasi ilalagay ko na dito sa screen yung location niya. Sabi ng tour guide natin doon sa Registan Square. Sa Bukhara, kasi diba doon tayo next. Sa Bukhara, mga libre daw yung mga tourist attractions doon. Dito kasi may bayad sa Samarkand. Grabe, ang ganda. And again, tulad ng sinabi ko sa inyo, paborito pala ni Amir Timur yung color na yan. Color blue. Before we enter sa mismong magandang lugar na to, gusto ko lang i-share sa inyo na ito pong lugar na to was commissioned by Tamerlane's wife or si Amir Timur, which is yung topic natin noong nasa Tashkent tayo, na si Bibi Kanim. Again, Bibi Kanim niya, pero hindi ko alam yung tamang pronunciation.
So nakapasok na tayo dito ngayon sa loob at gusto ko lang i-share sa inyo na may entrance po dito. Ang halaga 50,000 some. And if ever kung gusto niyo ng tour guide, 60,000 some naman yun. Ito ang itsura niya sa loob. Actually, konti lang yung tao dito kumpara sa Registan Square. Whole area na to, ginawa po ito noong 14th century pa. Area na to, one of the world's largest Islamic mosque noong panahon nila. Ito yung itsura ng loob niya. So you can see, ang tahimik, ang kalmado. Yung hangin dito sa area na to, mas malamig pa sa nag-i-snow, grabe. Okay, lakas. Gusto ko din guys i-share sa inyo. Ay, ang lakas ng hangin. Okay guys, gusto ko lang i-share sa inyo na yung legend. Wait. Ang lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin. Grabe ha? Ayaw ba ako magsalita? Wind ha? So yun, gusto ko lang i-share sa inyo na yung nawala tuloy ako. Ito naman kasing hangin na to. Gusto ko lang guys i-share sa inyo na ang kasabihan dito o ang teorya dito sa mismong lugar na to na si Bibi Kanim ay hinalikan yung architect dito. Di ba? May halikang naganap. Na kung saan kasi architect na yun na in love sa kanya. Opo. Para makita natin yung tamang visuals ni Bibi Kanim, ilalagay ko dito yung screenshot ng mukha niya. So search ko sa Google. O kapag lumapit kayo, napakadaming mga tiles dito na color blue. Again, favorite color yan ni Tamerlane o ni Amir Timur. Alam nyo guys, dito sa area na to, napakadami pang may damages na part. And also, kasi di ba nga, pagka nga lumilindol, hindi ito kasing tibay yung parang mga ibang mga historical sites na pinakita ko sa inyo sa mga previous vlogs. And nagkaroon naman ng restoration dito. Kaya lang, meron pa din dito, pagka pumunta kayo, na talagang mga gibag-gibang wall. Ayun no? Ito guys sa courtyard, makikita niyo dito yung stand ng Quran, which is yun yung parang Bible version ng mga Muslim people. Especially dito sa smartwatch siya. Kung titimnan yung mabuti. Ayan o. Wait, sa zoom ko. Din yung nagpapakita ng spiritual importance ng mismong area na to because of that stand. Okay, now guys, magpunta naman na tayo sa Siyob Bazaar, which is katabi lang siya nitong mismong mosque na pinuntahan natin. So, walking distance lang. Ngayon, before we start exploring the area, gusto ko lang share sa inyo na ito pong Siyob Bazaar ang oldest and largest marketplace dito sa Samarkand. And napaka-organized niya guys. Largest ng oldest pa, pero ang organized, walang kadumi-dumi. Mga makikita nyo binibenta dito is mga fresh fruits, mga nuts, mga spices, mga damit, apparel, ganyan. And even yung mga parang clay na may muka. So of course, yung traditional nila na bread. Traditional Uzbek bread na non. Ilalagay ko dito yung photo sa gilid para makita nyo. Ayan po ang mga binibenta dito. Ang mga damit nila na may mga ganyang klaseng prints. Napakadami natin nakitang ganyan sa entire Central Asia trip natin. Mga scarf. Scarf ba yan? Oo. Ay, ang ganda nito oh. Ganda. Paano kaya yan? No? So kung tanongin, 100,000 some guys eh. Convert natin. Okay, ayan. 80 yan guys. O sige, bilhin na natin. Okay, I will buy it. Kasi simula pa lang natin. Nabudol na agad tayo. Ito, pwede din kayo dito bumili ng mga magnets. Ang dami magnet dito. Ang gaganda pa. Tapos ito po, kung may mga mahihilig sa inyo na prints na ganyan. And usually 80 po yan. Oo. Cute. Yan pa. Parang bathrobe naman yun. Ganyan. Ayan. Puro ganun pa din. Pero di na ako bibili at nakabili na ako. Ganun din ang mga tinda dito sa bandang likod. Tapos meron mga bracelets. Tapos yung parang sinasabit sa... Sinasabit ba yun sa kotse? Ganyan kasi sinasabit sa kotse sa amin. Tapos ito. Lang dito guys, ang peaceful. Parang walang kaingayan. Oh. Man yung mga tea. Ito, tea ito. I think tea din yan. Pero ito, laurel eh. Hindi naman tea sa atin yan. At dito sa bandang likod, meron ding malaking mga bilihan ng fruits. Tapos, bilihan ng other things. Likod guys, yung pinaka-ano nila, pinaka-palengke levels. Ano yung sikat sa kanila itong juice na to eh? Pomegranate na juice. Pomegranate juice. Tanong natin kung magkano. How much? What is that? 20,000 soon? Sorry? 20,000. 20,000. This one? 30,000. 30,000. Ito guys, 30,000. Tapos, ito, 20,000 naman. Bumili na tayo nung malaki, minsan lang naman. 30,000? 1, yeah. Fresh. Okay. Fresh. Nagpaalam tayong mag-video tayo. Gusto ko kako, fresh. Yan.
Grabe, purong-puro. Lang guys, hindi ito mapait ha. Diyos ko, first time tayo guys. Bumili sa mga market. Ayun, nakabili tayo ng ganito. Tingnan natin to. Para makita natin. Ayun o, iba't ibang spices yung binibenta nila. Kita nyo? Meron silang parang ganyan o. Diba? Ayan. May ganyan. How much is this? Guys, so bumili tayo nito. Ano siya? Meron siyang dried grape, barberry, paprika, coriander ulit, dried tomatoes, black seeds, sesame seeds, mixed spices, black pepper, cumin, hot pepper, dill? Ano ba yung iba? Hindi ko na alam. Grabe. Hindi ko naman alam kung saan ko ito gagamitin. Pero sige, bumili tayo. So, kumuha na tayo ng 20,000. Here. Thank you, Rockmet. Alam na itong historical vlog natin na ito magiging palengke vlog pala. Sorry guys. Nabudol ako. Picture muna natin. O ito, mantika. O bibili na talaga ako dito ng mga kung ano. Naman tayo sa section na to. Fruit section again. Yan, mga dry fruits nakalagay dun sa mismo itaas. Meron mga dry things. Ano to? Hindi ko alam yan. Parang Kazakhstan vibes. Raisins. Diyos ko, sa menudo sa Pilipinas, ayoko yan. Pero dito, kung ano-ano kinakain ko raisins. What's this? Hala, merong chips ng casino. Wow, it's a prank. Tignan nyo, oh. Daig pa yung biko sa atin, oh. O kalamay. Kalamay! Nakaganyan, di naman nakaganyan yun. Wow. Tanong nga natin kung how much para may guide lang kayo guys. Kung magkano. Tinanong ko na kahit di ako bibili. Kasi love ko kayo. Para malaman nyo lang. 110 som. Ganito yung 110 ha. O, iba't ibang klaseng kutkutin. Bitin natin tong binili natin dito. Ayan, palabas na tayo. Lang guys, malapit lang to mismo sa hotel natin. Like, napakalapit lang talaga. Wala pang 10 minutes na lakad. Okay, so nailagay na natin doon sa hotel natin yung mga pinamalengke natin. At ngayon, nagbook na ulit tayo ng Yandex. Going there sa mismong Amir Timur Mausoleum. And 12,500 som po yung papunta doon. Medyo malayo siya dito sa atin. Kaya parang for me, sulit na rin to. Ayan, kung titignan nyo, ito yung mismo hotel natin. Doon tayo pupunta. Ngayon tayo sa Mausoleum ni Amir Timur. At ang entrance dito ay 20,000 som. Ayan. Bayad na tayo here sa cash desk. Ito ang ating ticket. And usually, kapag bibili kayo ng mismong ticket, ito yun ha. Yung QR code lang, itatap nyo lang doon. And parang wala naman dito. Grabe. Ang tahimik dito. At the same time, ako lang yung tao. So we are here sa final resting place ni Tamerlane on the Amir Timur. At ngayon ikutin na natin and I'll tour yun na. Ang real name ng lugar na to ay Gur-e-Amir, which is ibig sabihin nun is Tomb of the King. Plus itong area na to pinaniniwalaan na prototype ito ng Taj Mahal guys. Masok tayo. Grabe guys, alam nyo medyo kinakabahan ako kasi mag-isa lang tayo dito sa area. Like literally. Buti na lang maliwanag siya. So, pinanganak siya ng 1336, tapos namatay siya ng 1405. And if ever pagpupunta kayo dito sa Uzbekistan, puro mukha niya, puro statue niya, karamihan yung makikita nyo. And puro stories about him. Ito ko gusto mapunta sa Mecca, guys. Gusto ko mapunta dyan. And actually, sa tour guide na, dun sa tour guide natin kanina, tinanong ko siya kung okay lang ba na magpunta dyan yung hindi Muslim people. Oh my God, ito na tayo, guys. Sa pinaka-tomb. Oh my God. Ayan. Naman makikita nyo, meron ditong legend na kung saan sinasabi dito kung sino-sino yung mga nakalibing. And si Amir Timur, number 1, nasa gitna siya. At meron dyan mga iba't ibang tao, si Mirza Ulugbek and hanggang kay Abdu Rahman Mirza. Ulugbek guys, yun yung topic natin kanina sa Registan Square na kung saan grandson niya. Si Mirza naman, anak naman niya yun na kung saan military leader or commander. Itong number 3, si Muhammad Sultan guys, yaan ang paboritong grandson ni Amir Timur na kung saan initially yaan yung nakalaan talaga o siya talaga yung mismong dapat na successor niya. Kumbaga siya yung next in line ganun. Bali, ayan sa gitna si Amir Timur. Yan yung mismong niya, final resting place. Tapos ito naman, yung nasa tabi niya, ito naman si Muhammad Sultan na kung saan siya nga ang paboritong grandson ni Amir Timur. And siya yung dapat napapalit, I mean, next in line ganun.
Since super paborito nga siya ni Emery Timur, dahil sa pagkamatay niya, kaya biglang napaagay pagpapagawa nitong mismong mausoleum na to, like entirely. Kung titignan niyo yung ceiling and entirely ng mismong mausoleum na to, napakaganda ng architecture niya, pinaghalong Persian and Timurid architecture. Nakita niyo naman to, si Sayyid Umar na nakalagay dyan. Nag-iisang hindi nila kapamilya dito, pero dahil super importante niya kay Emery Timur, nandito na rin siya. Kumbaga, yung pagkalibing niya dyan, ayan, as you can see, yung nag-iisa dun sa labas ng mismong fence na to, yung burial niya dito, yun yung nagsisignifies ng importance niya talaga sa pamilya nila and the entire empire. Natatakot na ako, lalabas na ako guys. Okay, we're here na sa kanilang local fast food, ang Oktepa Lavash. Ayan, masok na tayo. Okay, so ito na po tayo ngayon. And bumili tayo nitong fish lock, hirap basahin, fish loki kata lavash. So, touch donor. Tapos, ito naman ay Canadalic Free. Canadalic Free. Guys, tapos Lipton. Kasi gusto ko talaga i-try yung kanilang, tawag doon, kanilang fast food. So, ito parang ano to, chicken lang to na bites. Wait, maghuhugas muna ako ng kamay. Ayan, tikman na natin. Ito po itsura niya. Parang normal lang na ano, yung fun shots ng KFC. Ganon, pero medyo matabang. Walang ganong lasa. Gets nyo? So again, ito po, 25,000 some. Tapos Lipton, bibigyan nila yung baso. I-try na natin to, guys. Ay, parang pizza yung loob. Sarap. Parang lasang horse. Horse ba itong in-order ko? Wait nga lang. Ayan, so sinerge ko online. Lamb naman pala siya, chicken, beef. Doon, nag-iisa doon, grilled or roasted. So, wala sa option yung, wala sa option yung mismong horse. So, I think lamb tong nalasahan ko. Kasi iba yung lasa ng lamb eh. Okay. Safe, lamb naman pala. Ito ang lasa niya, parang siyang pizza guys, na may lamb. Ganon. Parang pizza yung mismong nakapaligid. May tomato, may cheese. Hindi ko pala ganong type yung lamb kapag hindi ground lamb. Kasi yan. Kasi yung kinakain natin noon yung lamb na nasa stick, na kebab. Type na type ko yun. Pero ito parang may something na aftertaste na hindi ko alam. I'm just being honest. Okay? Okay guys, so I'm back. Ito na po tayo ngayon sa area ng ating hotel. So yung pinakita ko sa inyo kanina, doon ako ulit binaba. Tapos naglakad ako papunta dito sa gilid ng hotel. At ito ang mismong hotel. And share ko lang sa inyo ha, kung napanood yung previous vlog, ito yung hotel at nag-hotel tour ako doon. And dito kasi sa mismong harapan ng hotel natin, maganda siya ha, yung location maganda. Kaya lang, again, uulitin ko, yung drop-off point at yung pick-up point. Kunyari, magka-pick up ka doon sa mismong airport o sa mismong railway station. Papunta dito, sa likod kayo ibababa. Kasi ganun dito eh. Ganun. So parang sa mga iski-iskinita kayo dadaan, ganun. Pero kapag ka sa mismong location, ito na siya, maganda na siya. Doon, super walang tao. At dito, super walang tao. Tapos, doon yung mismong mosque na sinabi ko sa inyo. Tapos yung bazaar, doon naman yung sa side na yun. Super lapit lang. So, tara na. And, bago ko tapusin tong vlog na to, kasi sabi ko sa inyo, titikman ko yung mismong pomegranate milk, di ba? Milk tuloy. Yung drink, yung juice. So, wag muna kayong umalis dyan. Sasabihin ko sa inyo, review ko doon. Ito yung ating pumunta na tayo sa ating kwarto. Itong araw na to, puro mga historical places na pinuntahan natin. At puro Emery Timur. Feeling ko si Emery Timur, makikita ko na dito. Ay, joke lang. Ayoko, joke lang. Okay, andito na ngayon tayo sa ating hotel. At ngayon, itry na natin itong mismong juice na to. Syempre, ayokong tapusin to na hindi ko sa inyo nasasabi review. Kasi baka mamaya, bilhin nyo dito, tapos di pala masarap, no? Okay, so, smell test muna. Mabango naman siya. Tingnan natin, matamis ba? Maasim? Asim? Asim, guys. Ang asim! Masarap siya pero maasim. Normal na fruit yung lasa, pero katas na katas. Okay, so masarap naman siya pero ang asim. Para akong uminom ng kalamansi. Okay, asim. So yun guys, yun po. At least na-taste test na natin. Maraming salamat sa pag-join sa akin sa pag-explore natin ng Samarkand. And if ever kung meron kayong tanong, is i-drop nyo lang dyan sa comment section. Or kung gusto nyo ako i-DM nyo lang ako sa Instagram account and Facebook page. Again, Ivan Digasman po! Okay. I-recommend ko sa inyo, okay? So, again, Ivan Digasman. So, yun lang. Thanks!